Ba't kaya kong tumayo? Idadapang ko kayo. Pagaya sila sa akin, hindi nakapag-aral. Sana, kung ano yung sinasabi ni mama, ng tatay mo, sundin mo ha. Kasi malaki ka na, dalaga ka na. Huwag matigas ulo ha. Umangako ka kay mama ngayon na hindi na matigas ulo mo. Sige, sabihin mo kay mama, mag-sorry ka kay mama. Sige na. Ayan, kasi si yung anak mo po ay minsan may katigasan talaga ulo, no? At minsan kaya napapagalitan. Mangako ka kay mama ha? Meron nga ako pang isa. Natulong naman daw mangumpay ng mga baka o ng mga hayop. Kaya sabi ko, sige, hayaan nyo namin dala muna. Basta sabi ko nga dun sa batang uuwi ka naman para hindi ako tolerong hindi ko alam kung saan kayo nagsususot. Sa dami ba naman ng ano mo na. Kasi kaya po siya minsan nagtatagal sa bayan. Na siguro dahil sa boring niya dito sa bundok, naghahanap siya ng pwedeng makakwentuhan o makapanood ng TV dahil wala kayong Talagang TV. TV po ang habol ng mga yan Kaya TV. sabi ko pag maganda nga lang itong aming kaso ngayon Pangalawa na to sabi ko sana maganda-ganda at mabilang ko sila ng yung cellphone na touchscreen para yun lang naman ang mga pangarap ng mga yan yung masasalpakan ng pinapanood Para, di ba mayroong cellphone na may TV? Oo. Hindi ho yun Hindi dito, sagap abroad dito. Hindi, Yung mga na-upload lang sa cellphone. na-upload Kasi lang. mga movie. Oo, Yan ang kasi kasang para hilig may ng libangan kayo. libangan. mga Kaya YouTube. bumababa siya sa bayan, nagtatagal, nakikinuod sa kapitbahay. Basta pag gagawin ho yan doon sa mga kagaya ng mga patindahang yan, yung gayan. Talagang TV ang habol ng mga yan. Oo, okay, Yung sige. isa nga yun. Palibhasa may mga TV nga rin sa baba. Yan. Kasi delikado. Pagkagabi, gabihin ka pag uwi, dalagi pa ka na. Pagka papanood mo ng TV doon, uuwi ka ng gabi na. Siyempre yung magulang mo mag-aalala sa iyo. Huwag na matigas ulo ha. Okay. Sige. Salamat ha. Salamat. Basta mangako kay mama ha. O mangako ka rin sa amin na hindi na matigas ulo mo. Nangako ka ba? Nangangako ka ba sa amin na hindi na matigas ulo mo? Sige, mahihain kasi siya. No? Okay, sige. Basta huwag mo nang yun yung si mama mo. Yung pag-aaral mo, may tutulong sa'yo na mag-i-sponsor sa'yo, ha? Para yung pagiging teacher mo, matutupad mo yun. Okay? O ikaw. Sige na. At kami gabi na. Baka hindi kami abutin ng dilim, ha? Sige, salamat sa inyo, ha? So, ito. For the meantime, ito muna yung libangan nyo, ha? Ito ho, kung nakikita nyo ho ang sitwasyon nila. Nasa bundok ho.
trapal lang. Walang dingding. Walang lababo. Walang lamesa para kumain. Andito mga gamit nila nakakalat. Ano gahong hindi ko ini-expect. Ganito po ang sitwasyon nila. Yun na Kuya Raymond at yung asawa niya at mga bata. May maliit pa. At tinali lang sa mga puno. Para lang hindi maulanan, hindi mainit. Bata pa, ano Nineng? Ano ba pangalan ni Bunso? Jeffrey. Ah, lalaki ho siya. Akala ko yung babae ho. Ay, si Jeffrey pala eh. Kasama na ikaw sa amin? Tayo na. Ay, parang may sakit ba yan, nanay? Hindi. May sakit. Mayain din. Ah, mahihain, no. Si lalaki pala si Nining. Ay, hindi pala ho Nining, Jeffrey, lalaki. Makikisuyo lang. Hindi ko akalain na may ganito hong namumuhay dito sa bundok. Minsan ho, nasa taas pa po sila ng mas mataas pa. Ito, tinali lang ho nila sa mga puno dito. Yung kanilang trapal. Ang flooring nila, may ganito. Linoleum at karton lang. Ito, ayan. Walang dingding. Kaya tayo ay nagulat dito sa sitwasyon. Sabi, ganun daw. Pero hindi ko alam. Kaya sabi ko, pero talaga na. Babalikan ho natin sila Kuya Raymond. Basta pag may problema, punta ka sa akin, ha? Sige. Kaya magpapaalam na po tayo kina Kuya Raymond dito. Sige, babalikan po namin kayo. Salamat po. Yung grabe pong sitwasyon nila dito, ito naka-tent lang. Hindi ako makamove on dito sa kalagayan nila. So, babalikan po natin sila mga idol. Ito. Sige ho. Salamat po sa mga subscriber natin. Sa mga sponsor, malaki pong tulong ang inyong pag-subscribe sa ating programa. Maraming salamat po. Mahal po tayo ng Panginoong Ama. Tayo na ho. Pinuntahan po namin yung bahay ni na Kuya Raymond dito sa Patag sa Tubuhan. Itong sitwasyon. Pero ito po, hindi rin kanilang lupa. Titingnan natin nasa may kalsada dito sa baba ng bundok. Ayun, halos sira-sira na rin pala itong bahay nila dito. Kasi minsan pagka sa bundok malakas ang ulan, delikado lalo. Bumababa sila ng patag. Walang lugto-lugto na. Delikado rin talaga dito. Ito po yung tubuhan. Hindi natin alam kung may ahas, bayawak ang meron dito. Inikot natin yung paligid ng bahay ni na Kuya Raymond. Grabe din talaga ang sitwasyon nila dito. Napakahirap ng buhay. Pero kailangan nating kumilos para sa ating mga kababayang mahirap. Ito ang dapat makita ng masa kung ano nangyayari sa ilalim. Anong nangyayari sa nasa ilayan ng
Pasensya na kayo, medyo nahaluluha lang. Nasa laylayan ng lipunan. Ito. Pasensya na ko kayo, naiiyak ako. Nasa bundok sila, nakatent. Dito, walang pinagkaiba, talagang delikado rin. Batas na yung kanilang pawid. Walang ilaw, walang tubig. Hanga ako kay Kuya Raymond, napapag-aral pa niya yung mga anak niya. Halos ang kinikita niya ay pang kain lang sa araw-araw. Sobrang masaya. Laylayan ka ng lipunan, pero parang nasa ilalim ko pa ng halos mas mahirap. Mga nasa ang hirap. Hindi ko kaya makita yung ganito. Ito po yung napakahirap sa pagiging ganitong buhay na pinapakita ko namin ang sitwasyon, pero halos hindi ko makayanan ano ang nangyayari sa ating mga kababayan. Sa mga idol, pasensya na kayo, medyo naluha talaga ako. Pasensya na ako.